So mukhang goodbye Philippines na rin. Hello guys, once again Rocket Torin at nagbabalik. Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat. And tungkol sa panahon ngayon hindi pa nararamdaman at uminit. Pero mayroong ibang parts ng Metro Manila na umulan daw. Pero speaking ng ulan, merong nakapag-send ng picture and video na sinasabi na ito si Slaughter Young and si Chris Uy na jowa niya spotted at the airport. Sa mga hindi nakakaalam, pero siguro naman alam nyo na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng baha ng matindi sa Cebu. So napaka-controversial na itong issue na to ngayon at napaka-seryoso na sana tutukan ng gobyerno to. Na grabe, kalunos-lunos yung sinapit ng mga lalawigan ng Cebu dahil sa pananansala ng Typhoon Tino. So nakakalungkot nga, nireport ng NDRMMC na 71 na Cebuano nating mga kapatid ang mga namatay na sa flash floods and dulot ng bagyo nung tumama noong November 4. Dagdag pa raw ng NDRRMC na 65 na katao sa Cebu ang nawawala pa and mahigit sa 1.95 milyong katao na apektuhan sa matinding pagbaha. So sinisisi ngayon ang PBB ultimate winner sa trahedya sa Queen City of the South. Si Slaughter ang engineer na namamahala sa The Rise of Monterrazas, isang real estate na kung saan dinevelop at itinayo sa tabi ng bundok ng Guadalupe. So ayon sa netizens, The Rise Project ang dahilan ng matinding pagbaha sa Cebu. Hindi man trending sa Twitter o sa platform si Slaughter o Slater, matatagpuan dito yung maraming tweets na umaatake sa kanya. So isa sa mga top tweets sa X o sa Twitter ay galing sa abogadong si Jesus Falsis. So kalakip ni Attorney Falsis ang isang video kung saan makikita ang construction site ng The Rise of Monterrazas. So kung alam nyo naman yung video or yung picture na sinasabi nung The Rise of Monterrazas, it's clearly na sobrang yung construction is still ongoing and talagang kinakalbo pa yung bundok. So ngayon, nakita natin na na-spot sila sa airport na aalis na lang. Iiwan yung mga kababayan natin sa Cebu na parang wala lang. Maraming ang nagtatanong ng mga kababayan natin na bakit pinayagan ng DENR na kalbuhin ni Slater Young yung bundok. Sabi nga sa isang tweet ng The Benchwarmer, ICI should include his homes for the rich in its investigations together with the substandard flood control projects. Sa akin lang, wala namang masama o wala namang problema sa pagbabago, sa changes. Kasama yan, part of futuristic ng tao. Pero sana wag natin makalimutan yung kung saan tayo nagsimula. Sana wag nating masyadong abusuhin yung kalikasan kasi yun na nga naglalabas ang substandard for the benefit of the doubt na lang, pero nakikita natin na singil tayo ng kalikasan. And talagang dumating sa point na nakakalungkot. Kakatapos lang ng bagyo, kakatapos lang ng mga lindol. So may panibagong bagyo na naman bukas. So kaya mag-update din ako sa inyo tungkol sa bagyong papasok na si Uwan or Ulan sa Tagalog. So kayo guys, anong masasabi nyo dito kay Slater Young and sa jowa niya na nakita sa airport? Bakit nakakaalis yung mga may makasalanan talaga? You can write down your comments below para pag-usapan natin dahil seryosong paksa to. Pagdasal natin, dasal natin ang kaligtasan ng bawat isa sa mga namayapa nating mga kababayan dyan sa Cebu. Mga hanggang ngayon, talagang back to zero. Dasal natin na sana makaahon. And shoutout nga pala sa Creators Against Corruption na nagpadala ng tulong na kahit maliit. Alam natin na makakatulong tayo sa ganung paraan. Again, maraming salamat sa inyo and share itong video na to para maging aware ang lahat.